ang matinding galit ni Nak sa kanyang sarili. At mukhang first time ever nating makikita itong si Vice Captain Nak na magkakaroon ng Devil Union sa tatlong demon sa iisang form. Dahil sa chapter na ito ay masasaksihan natin kung gaano katindi ang taglay na kapangyarihan ng isang demon god na kahit dalawa pa ang kapangyarihan at taglay ni Morgan, nagawa itong mapigilan ni Captain Yami, kaya huwag na nating patagalin pa. Let's go! And please like and subscribe sa ating YouTube channel mga lods at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat! Nagsimula ang chapter na ito kung saan ilang minuto bago nagkaroon ng awakening si Captain Yami dahil sa Demon Soul Peel, ipinakita ang nangyaring labanan sa loob ng prison hunting ground na makikita nating hinarap ni Vice Captain Nak ang kanyang kapatid at ang Lucius clone. Nagkatinginan ang magkapatid na Faust, and as we all know, hindi lang magkapatid ang dalawa kundi kambal itong si Nak at Morgan. Nakita ni Nak ang additional magic na meron ng kanyang kapatid, which is ang dark magic, at may naalala siya sa form ngayon ni Morgan na similar kay Lucifugus, thinking na ang demon na yun na siyang nagko-control ngayon sa kanyang kapatid. Kaya napakagatlabi na lamang si Nak at pinaparealize niya ang kanyang sarili na hindi si Morgan ang kanyang kalaban at sinabi na sisiguraduhin niya na tatalunin niya ito kasama ang Lucius clone na wikang kahit ikamamatay ko pa, kung saan kaagad nag-transform si Vice Captain Nak gamit ang Devil Union with 3 demons, Gallus, Phyllis and Canis, which is a very rare ang ganitong klaseng Devil Union mga lods na mag-unite ang isang tao sa tatlong demons at si Vice Captain Nak lang ang may kakayahang gawin ng ganito kahirap na Devil Union. Pagkatapos naganap ang napakatinding palitan ng kapangyarihan na makikitang nag-unleash si Morgan ng napakaraming light magic sa loob ng prison hunting ground. At the same time, hinahabol nila itong si Vice Captain Nak, ngunit nagiging hassle ito para sa kanila dahil sa shadow na kamay na pilit silang pinipigilan sa paggalaw at hindi magiging madali ang paghabol ni Nak dahil sa demon ni Nak na si Phyllis na may napakabilis na reflexes. Biglang sinabi ni Morgan na sa nakikita niya mukhang nasasaktan pa rin itong si Nak at sinisisi ang sarili. Kaya napadilat ng mata ni Nak at nastan sa sinabi ni Morgan na para bang nanumbalik ang moment nung namatay ang kanyang kapatid. Nadagdag pa ni Morgan na hayaan daw siyang palayain ng kanyang kapatid kung saan dito na nagawang mabutasan ng Lucius clone ang prison hunting ground. At alam naman nating lahat ng magic na nahahawakan ni Lucius ay kaya niyang burahin dahil sa time magic. Pagkatapos bumalik ang eksena kung saan nagawang ma-unleash ni Captain Yami ang Dark Blade Slash sa katawan ng Lucius clone. Habang tumatalsik ang dugo, nagsalita ang Lucius clone na sino daw ang mag-aakala na mayroong ganitong klaseng kalakas na kapangyarihan itong si Yami kung saan napatugon itong si Captain Yami ng salitang shut up. Huwag daw itong magsalita gamit ang mukha ni Julius. Tumawa lamang si Lucius at sinabi na siya at si Yami ay malakas, subalit isa lang ang alam niya. Still, mas malakas si Morgan kaysa sa kanilang lahat. Pagkatapos, ipinakita na tuluyang winasak ni Morgan ang napakalaking prison hunting ground na ginawa ni Nak na makikita nating parang bolang sumabog na nagkaroon ng matinding pressure sa loob. Ipinakitang nahuhulog si Nak at tuluyang nabura ang shadow magic na nakapalibot sa kanila. Kaya di makapaniwala si Ichika na kahit ang Vice Captain na mayroong anti-magic ay hindi kinaya at ganun lang kadaling tinalo, kung saan sinabi ni Captain Yami na ang taong yan ay Magic Knight Trend ng Clover Kingdom. At alam niya kung gaano kalakas ang kakayahan nito at ano ang nasa likod ni Morgan at Nak. Habang nahuhulog si Vice Captain Nak, inisip niya na bilang Magic Knight ng Clover Kingdom at bilang Vice Captain ng Black Bulls, dapat niyang talunin si Morgan, kung saan pa ulit-ulit na sumasalin sa utak ni Nak ang bagay na yun na dapat niyang i-take down si Morgan, subalit sinabi niya sa sarili na matagal niya nang pinatay ang kanyang kapatid, kaya hindi niya ito kayang patayin ulit. Na makikitang napaluha ang Vice Captain ng Black Bulls na parang naaalala niya na siya ang dahilan kung bakit namatay ang kanyang kapatid. Kaya napamura na lamang si Vice Captain Nak dahil akala daw niya hindi siya muling luluha kung maaalala niya ang panahong yon. Habang pinapanood ni Morgan ng kanyang kapatid na pabagsak na sa lupa, sinabi niya na gusto niyang makasama ang kanyang kapatid at simulan muli ang lahat at biglang nag-unleash ng light magic towards Nak upang tapusin ng kanyang kapatid since ito ang way ng mga paladin na in-engrave ni Lucius sa kanilang utak.
Subalit, biglang pumagit na si Captain Yami at kaagad inilihis ang light magic na atake gamit ang kanyang katana kung saan mabilis itong napunta sa ibang direksyon at nagkaroon ng matinding pagsabog. Eto na mga lods, ang pinakamaangas na wanted poster ni Luffy, ang 3 billion bounty, Sun God Nika. Bagong design natin to mga lods, ang design na sobrang simple subalit napakaangas. Front design natin mga lods, another unique One Piece logo. At ang back design, ang wanted poster ni Luffy na may 3 billion bounty. Lahat ng order natin mga lods may freebie sticker. Available na ang design na ito sa ating Shopee store at TikTok shop. Ang link ay nasa comment section. Nagulat si Morgan nang makita si Yami na buhay pa at hindi siya makapaniwala na tinalo nito ang Lucius clone na ganun lang kabilis. Samantalang nagulat naman itong si Nak nang na-realize na iniligtas siya ni Captain Yami at naramdaman ang bigat ng kapangyarihan na umaapaw sa katawan nito. Habang lumiliyab ang matinding dark magic mana sa paligid ni Captain Yami, sinabi niya na hindi ito ang oras para umiyak, you damn rich kid loser. At dagdag pa niyang si Morgan ay matagal ng patay, kung saan mabilis na sinagot ni Vice Captain Nak na alam niya ang bagay na yan at pasigaw na sinabi na alam niya subalit, ngunit binara kaagad siya ni Captain Yami na wikang gusto mo bang hayaang pumatay ng tao si Morgan na siyang nagpadilat sa mga mata ni Vice Captain Nak. Habang naaalala ni Nak ang imahe ng kanyang palangiting kapatid, sinabi ni Captain Yami na namuhay si Morgan upang magligtas ng tao. Siya talaga ay isang tunay na mabait and he was basically good incarnate. At habang tinititigan ni Captain Yami ang Morgan na nasa harap nila, sinabi niya kay Nak na si Morgan ay matagal nang patay at ipinapaalala ni Yami na pinili ni Nak na buhatin ng kasalanan na yon buong buhay. Kaya si Nak mismo ang dapat na pumigil kay Morgan. Tuluyang bumagsak ang luha ni Vice Captain Nak at hindi napigilan ng sarili. Kaya sinabi ni Captain Yami, "Man, nakakaawa ka naman." Ang reason daw kung bakit nabigla itong si Nak dahil mag-isa itong lumaban. At habang umingiti, siya ay napawika kaya nga nandito siya dahil sabay nila itong lalabanan. Kung saan parang nanumbalik ang guts ni Vice Captain Nak matapos marinig ang sinabi ni Captain Yami. Habang nag-uusap ang dalawa, biglang nag-dash si Morgan ng napakabilis gamit ang light magic upang atakihin ang dalawa na mabilis namang iniwasan ni Nak at Yami, ngunit mukhang si Captain Yami talaga ang tunay na target ni Morgan. Nagkaroon ng matinding pagsabog to the point na tumagos ang atake ni Morgan sa kabilang gusali kaya napasigaw si Ichika sa sobrang pag-aalala para kay Yami. Habang nagkakaroon ng matinding usok, sinabi ni Captain Yami na ang pinaka nagpapasakit sa kanyang ulo ay itong si Lucius Socrates na siyang gumagawa ng mga kalukuhang ito habang ginagamit ang mukha ni Julius at ngayon nilalampas tanganan ng mga patay. It's turn out na nagawang mapigilan ni Captain Yami ang atake kanina ni Morgan gamit ang kanyang katana na may naka-imbue na dark magic. Habang nagkatinginan ng dalawa, sinabi ni Captain Yami na hindi daw niya makakalimutan itong si Morgan. Subalit isang bagay lang daw ang kaya niyang gawin sa dati niyang kaibigan, habang ito daw ay ginagamit ng hamak na Lucius Socrates. At makikitang napa-smirk nga itong si Morgan dahil masakit para sa mga paladin na tawaging hamak at insultuhin ang kanilang Panginoon na si Lucius Socrates. Biglang nag-release ng matinding dark magic si Captain Yami at nag-create ng dark magic Black Moon na makikita nating malaki ang ginawang Black Moon ngayon ni Captain Yami compare sa mga huli niyang laban. Kaya napaatras nga dito si Morgan upang mag-play safe. At sinabi ni Captain Yami na ang tanging magagawa niya upang ibalik kung saan ito galing ay ang pabagsakin nitong si Morgan para tuluyang i-rest in peace sa kabilang buhay. Na makikita mo talaga dito mga lads na ibang Yami na ang ating makikita. At dito lang nagtatapos ang ating kwento mga lads. Huwag mo sanang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel. At mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!